Ating pong Panginoon Diyos. Amen. Are you blessed?
Sa ating pong pre-program pa lang po, tayo po'y pinagpala na sa ating pong napakinggan na violin na tinugtog po ni Sister Andrea. At sa ating pong choir, We Preach Christ. Amen. At yun po yung purpose why we're still here sa mundong ito para patuloy na magsilbing liwanag po sa salibutan. Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning! Para ang hina, good morning! Yan, salamat po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat for another opportunity na meron po tayo para magbigay po ng papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos. Napakaganda po ng panahon. Amen? Talagang ibinigay yung pagkakataon to para magsama-sama tayo, walang dahilan, para hindi makapunta sa church at sumamba sa Panginoon Diyos. Amen? Sa lahat po ng mga bisita natin this morning, kami po ay nagpapasalamat at nakasama namin kayo later on. Kayo po ay amin pong i-recognize. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon. Good morning! All over the world, ang mga kasama po natin, di lamang po sa ating pong bansa, maging po sa ibang bansa. Ang ating pong mahal na bishop, sa mga hindi po nakakaalam, ay nasa London po. Amen? Kasama niya po si Pastor Jabez, si SM at si Pastor Butch. And this time, tayo pong lahat ay tumayo na po para po sa ating pong pagsisimula. Ating pong bibigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Bigasin po natin ng sabay-sabay. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa pahig ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at Totohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Para po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Book of Romans, Romans chapter 2, verse 12 hanggang 29. Akin pong babasahin at sundan na lamang po ninyo sa inyong mga mata. Ganito po ang sinasabi sa verse 12. For as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are judged before God, but the doers of the law shall be justified. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves,
which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing, else excusing one another. In the day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel, behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God, and knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being extracted out of the law, and art confident that thou thyself art the guide of the blind, a light of them which are in the darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of the truth in the law. Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? Thou make it thy boast of the law, through breaking the law, dishonors thou God? For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. For circumcision verily profiteth, if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? And shall not uncircumcision, which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter and circumcision does transgress the law? For he is not a Jew, which one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of them, but of God. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po Diyos sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa amin. At sa pribilehiyo Panginoon na muli makakapagsamba at makakapagpuri kami Panginoon sa inyo. Salamat o Diyos sa pribilehiyong ito Panginoon. Dalangin po namin Panginoon, nagabayan niyo po kami, pangunahan niyo po kami Panginoon, at ihanda niyo po Panginoon ang aming mga puso at isipan. Patawarin niyo po kami Panginoon sa aming mga pagkukulang sa mga kasalanan na nagawa po namin Panginoon. Salamat po Diyos sa oras pong ito, at kami po ay magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Gabayan niyo nga po kami Panginoon. Dakilang Diyos, nilalapit namin Panginoon sa inyo ang aming pong gawain ngayong umaga Panginoon. I-bless niyo po at higit lalo Panginoon yung aming mga yung mga angaral Panginoon ng iyong salita ngayong umaga Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pong choir, ang aming pong music ministry Panginoon, ang aming mga kapastoran Panginoon, lahat ng mga mission pastors Panginoon, at higit lalo Panginoon ang aming pong bishop na nangangaral Panginoon sa ibang bansa Panginoon. At ang aming pong resident pastor Panginoon na si Pastor Norman, patuloy niyo po siyang pagpalain, gabayan Panginoon, at bigyan ng magandang kalusugan para ating dakilang Diyos. Salamat po Diyos sa umagang ito. Gabayan niyo po kami at pagpalain Panginoon ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Deacon. And this time, maawit po tayo para sa Panginoon. Amen. Marami pong bagay na nagpasaya sa atin sa buong linggo. Amen. May mga bagay na may mga taong nagpasaya sa atin pero wala pong sasaya sa serbisyo sa Panginoon. Sabi po sa awitan natin, happy in the service of the King. Amen. Kaya dapat po nagagalak tayo. Awitin po natin, in the service of the King. Everybody.
I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service, everybody, in the service, amen. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. On a second now. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine, in the shadow, I can sing. In the service of the King. All together to sing. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. On the chorus. Amen, Christian, let's sing. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Sino pong hindi sasaya? Meron ka ng peace, meron ka ng joy, may blessing ka pa sa Panginoon. Amen. Joy in serving Jesus. Everybody, first stanza. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy. Amen. Joy in serving Jesus. Joy that rocks within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall. Ladies now, ladies. Amen, blessed ladies. Everybody, chorus now. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that rocks within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never gentlemen. Everyone, gentlemen. Amen. Joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking. Everybody, there is joy. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that rocks within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall be gone. Amen. Please be seated. Amen. Salamat, Preacher Nathan, sa ating pong masiglang nag-aawitan. And this time, tayo po ay babatiin po natin ng mga nagdiwang po ng kanilang pong mga kaarawan. Okay? So mga hindi po nakakaalam, August na po tayo. Amen? Ang bilis po ng panahon at next month lalabas na. Okay, so noong August 1, so ang ating pong kapatid na si Brother Jason ay nagdiwang po ng kaarawan. Yan ko nandiyan siya. Palapitin natin si, ayan, napakaganda ng post ni Ate Ging. Yan. So, pagbigyan na daw. Birthday ni Ate Ging, kahapon.
And exactly today, si Jacob. Ayan. At saka si Brielle sa Wednesday. Ayan. Asan ang ating mga... Oy, si Doc! Sa ano yan? Friday ba yan? Okay. At saka si Brother Ariel sa August 7. Asan na po sila? Palapitin na natin dito para lapit na po. Ayan. Ayan. Wow. Hindi na tayo kakabahan. Di ba, Deacon? Ayan. Okay, kanta po tayo ng Blessed Birthday. Come on, yung masigla, ah. And blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, God loves you. Blessed birthday, mas mabilis, mas masigla. And blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Ayan, may ikling mensahe para sa ating church at Panginoon. Thank you po, church, sa pagbati. Ay, sa pagbati at sa mga babati pa lang. Ayan. At thank you po sa pagmamahal niyo po sa akin. At yun po. Salamat po sa Panginoon sa panibagong taon na pinigay niya po sa akin. At thankful po ako sa mga opportunities to serve na binibigay niyo po niya. Una-una po sa lahat, salamat kay Lord sa panibagong taon na binigay po niya sa akin. At saka, salamat po sa LWC family, at sa mga bumati po, at saka sa mga babati pa po. At saka, wag po kayong kabahan kasi tapos na po birthday ko. Salamat po. Ayun, okay. Happy birthday to you. Ayan, salamat po, Doc. Ate Ging, ayan. Ayan, isa sa mga ginagamit dito sa ating church. Si Ate Ging, alam ko, kasama po siya sa nagpapailin si Doc. At talagang iyan ay isa sa mga hahalili din sa ating pong preach, Pastor Jabez. Okay? So nakikita na po natin siyang nagpapiano. Okay, so again, this time po, tayo po nagpapasalamat sapagkat meron po tayong bisita this morning. Amen? Yan, mula po siya sa Precious Bible Baptist Church. Kasama po natin si Senki Valencia. Yon, Senki Valencia. Yan. Maliban po kay Senki, ito, ang dami na. Kasama rin po natin this morning si Christian Lord. Tama, no? O yun, Christian Lord. Yan, Flores. Yan, amen. Okay? Kasama rin natin si RG Hinobata. Ayun, so amen. So salamat po. Maliban po sa kanila, first time nyo po na nakasama namin. Maybe may nag-invite sa inyo o kayo po ay dinala lang po ng inyong mga paa dito sa ating pong church. Meron po? First time? Wala na po. Kung wala na po, tayo pong lahat ay magtayuan at tayo po ay magbatian. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version now. Oh, what a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, bless your day, and you'll have a happy
Ayan po, maaari na po tayo magsibalik sa ating kinaupuan at tayo po idadako sa ating offering. But before that, let me read to you 2 Corinthians chapter 8, verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng blessings na patuloy niyo pong ibinibigay. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na provisions Panginoon na patuloy niyo pong ibinibigay sa aming mga buhay. Panginoon, as we offer our tithes and offering Panginoon, naway pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isang magbibigay, and Panginoon, gamitin niyo po Panginoon yung perang malilikom para po sa ikalalago na inyong gawain. Maraming salamat Panginoon sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na po tayo magsiupo, and as we give, awitin po natin anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servanthood the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Thank you po, Brother Harvey. And this time, umawit pa po tayo, tumayo tayo. For the last time po, umawit tayo. It's not in vain. Hindi po magiging walang kabuluhan yung paglilingkod natin. Amen. Everybody. We have labored in the vineyards of the Lord, and it seems the world has stolen our rewards. But God has not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal treasures and a place of honor near His throne. Let's sing, Christians. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior, Jesus rose and reigns. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. Let us sing our faithful service through the years. All our heartaches, all the burdens, all the tears. So do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for each season. So trust the leading of His hand. Let's sing. It's not in vain. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior, Jesus rose and reigns. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our prayer. One more time, it's not in vain. It's not in vain. It's not in vain.
God be the glory. Makakaupo na po tayo. Pakinggan po natin ang tanging bilang. When the branches spoke, he would be the chosen one. Or did his people know that a cloud of smoke would someday lead them home? Sometimes God will speak through a bush of flames or pillars in the sky. But at times His silence fills our days, leaving us to wonder why. Wonder why. Sometimes we wait, Sometimes we simply wait to find. simply to find Sometimes His answers come with time, not right away. not right Clearly away. to see. Clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace as we learn to wait on the Lord. If I had my way, there would come a day with a never-ending dawn. No more mournful sighs in the dark of night as I wonder where is gone. I will never see how His mercy reigns beneath a cloudless sky. There would be no need for healing grace to comfort when we cry, when we cry. sometimes we wait, Sometimes we wait simply to find. simply to find Sometimes His answers come with time, not right away. not right Clearly away. to see. Clearly to see, Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace as we learn to wait on the Lord. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time, not right away. not right away. Clearly to see. Clearly to see, Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But There is a place where we rest in His grace
There is a place where we rest in His grace when sometimes we wait on the Lord. To God be the glory. Amen. Salamat Brother Clewell and Sister Brendel. And this time, hindi na po para patagalin natin. Alam ko po, excited na po tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pong gawain. Amen. Preaching nothing but the Word and pleasing no one but the Lord. Handa na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga notes at ang ating pong mga pen as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Mari Gatdula. Preach on! Amen po. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Lagi nga po natin sinasabi, walang dahilan para malungkot po tayo habang tayo po naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sabi nga po nung ating pong song leader kanina, no, there is joy in serving Jesus. May kasiyahan. Ang Kristiyano po, dapat po masaya kapag naglilingkod po sa Panginoon. Amen? At saktong-sakto po yan sa ating pong mensahe ngayon sapagkat yung mensahe po natin ngayon ay tungkol po sa kalungkutan. Gabi po, no? Okay, pero bago po yan, gusto ko lang po batiin po ang LWBM Muzon, no? Sa kanila pong anniversary po. Ngayon po ay ginaganap po yung kanila pong anniversary at ang kanila pong speaker po doon ay yung ating pong mission pastor naman po sa Valenzuela, si Pastor Jason. Kaya kasama natin ngayon yung mga taga Valenzuela. Dito muna sila. Oh, anyway, ito naman ang kanilang tahanan talaga po, no? So, tayo nga po lahat po ng mga taga Valenzuela. Ayan po, kasama po natin ang mga taga LWBM Valenzuela. Buong araw po natin sila kasama kasi nga po si Pastor Jason, ang speaker po natin, doon po sa anniversary po ng Muzon. Kaya congratulations po, of course, sa ating pong mahal na bishop at sa mission pastor po natin doon, si Pastor Henry, at yung buo po nilang pamilya. Actually, na-miss ko na rin po si Ma'am Noemi, no? Pero we understand na doon muna po sila sapagkat maliit pa yung kanila pong baby. At si Brother Jonel din po, kung hinahanap nyo po, nandun po siya ngayon, hiniram po muna siya sapagkat gabi talaga umatake si Satan, no? Malapit na yung anniversary, nasira pa yung ilang mga equipment po nila, kaya kinailangan po nila si Brother Jonel doon para tulungan sila sa accompaniment, yun yung pagkakaalam ko po. So, nandun po si Brother Jonel. Okay po, tayo na po tayong lahat. Of course po, ang ating pong mahal na bishop, nandun pa rin po sila sa London. And praise God, successful po ang camp. Na kahapon po, kausap ko po si Pastor Jabez at nandun na po sila, nakabalik na po sila sa mga lugar po nila at very successful po yung camp. I think nakita nyo rin po yan sa post kanina ni Bishop, yung ganda ng samahan ng mga Baptist churches po doon po sa paligid po sa UK. At patuloy pa rin pagpayati pong mahal na Bishop, the last time na nag-usap kami, yesterday, talagang nag-a-adjust po siya sa sleep niya. Kaya please continue to pray for our dear senior pastor. Sige po, tayo po ay magbasa po ng ilang mga talata po sa Biblia. Ang title po ng ating pong mensahe po ngayong umaga na po ngayong umaga po na ito, Verses to Remember When You Are Sad. Verses to Remember When You Are Sad. Psalm 34:17 to 19. Babasahin ko po yung ilang po mga verses. So, buklatin po natin sa ating po mga Bible. Dala niyo po ba ang Bible niyo po today? Amen. Okay po. Psalm 34:17 to 19. Sige nga po, everybody will read this verse. Everybody, kung nandiyan na po kayo, shout Amen. Okay po, basahin po natin sabay-sabay. Verse 17, ready, begin. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Yan po yung una po nating verses or set of verses na pag-aaralan. Yung pangalawa po natin ay makikita po natin sa Philippians chapter 4. Verses 6 to 7. Sige po, bibigyan ko po yung time para buklatin po. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Kung nasa na po kayo, shout Amen.
Amen. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Begin. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. At yung pangatlong verse naman po na pag-aaralan po natin, ay makikita po natin sa Revelation chapter 21, verse 4. Revelation chapter 21, verse 4. So, sa bandang dulo lang po yan, yung Revelation, bago po Genesis. Tama? Hindi po. Dulo po, hindi po. Mali po yun. Okay, Revelation chapter 21, verse 4. Ready? Begin. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Here are the verses to remember when you are sad. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, gabayan niyo po kami, Panginoon. Sa oras po nito, sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Gamitin niyo po ako, Panginoon, despite, Lord, sa physical limitations ko po, Panginoon, gamitin niyo po ako bilang instrumento ng inyong pagpapala. Magsabi po ako, Panginoon, magturo po ako, Panginoon, mag-preach po ako ngayon ng katotohanan mula sa iyong salita, Panginoon. Not my words, O God, but your words, O God. Gabayan niyo po kayo, Panginoon, sa pagkatuto. Ang lahat po ng mga kasama po natin, nakakapakinig po sa amin. Nawa, Panginoon, ay maging free from distractions. Huwag pong kumilos ang kaaway, Panginoon. Suwayin niyo po siya, Panginoon. At Panginoon, itong aming pong mensahe mapapakinggan ay makatulong po sa aming buhay Kristiyano. Ganun din po, Panginoon, ang pong mga bishop, patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, even Pastor Jabez, Pastor Bush, Sister Sofia, ingatan niyo sila patuloy, Panginoon, dun po sa London, at gamitin niyo po sila, Panginoon, to encourage our mission there. Thank you for the blessings, O God, gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin, at ganun din, Panginoon, pinapadayan po namin ang success din po ng anniversary po ng Living Water Baptist Mission Luzon. Patuloy niyo pong palaguin ang gawain po namin sa pangunguna po ni Pastor Henry, at patuloy niyo po siya, Panginoon, pagalingin, Panginoon, palakasin ang kanyang katawan. Ganun din po ang kanyang pamilya, Panginoon, pagpalain niyo rin po, Panginoon. Even our Pastor Jay said na magpipreach po doon, ingatan niyo po siya, gabayan niyo po siya, at maging blessing po siya doon, Panginoon. Thank you for your blessings, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maana po kayong umupo. Verses to remember when you are sad. Alam niyo po, ang sabi ko po sa inyo kanina, wala namang rason para malungkot ang isang Kristiyano habang naglilingkod sa Panginoon. Tama po? Pero gusto ko rin pong sabihin sa inyo na maraming rason kung bakit ang Kristiyano pwede pong malungkot. Bakit po? Dahil nung tayo po ay naligtas, hindi na po nawala yung pagiging tao po natin. Tao pa rin po tayo, maaapektuhan pa rin po tayo. So maraming rason para malungkot ang isang Kristiyano, pero maraming rason upang ma-realize natin na pwede natin makonquer ang kalungkutan. Marami rin pong reason para ma-realize natin na huwag po tayong malungkot, kundi tayo po ay maging masaya sa Panginoon. Amen? Ang kalungkutan po ay isang normal na damdamin po ng tao. Kahit po ang Panginoong Hesus, nung siya po ay nasa lupa po, hindi lamang po siya basta nalungkot, lumuha din po ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga po yung sikat na verse na memorize po ng lahat, yung John 11:35, ano pong sabi doon? Jesus wept. Ang Panginoon po ay nanangis. Hindi po nagwalis kasi may dinisciple ako dati po. Sabi niya, Pastor Norman, meron akong memorize na verse. Ano yun? Tuwan-tuwa naman ako. John 11:35. Sabi ko, napakadali nun. Pero sige, pakinggan natin. Sabi niya, Jesus swept. Sabi ko, mali ka, Brad. Hindi nagwalis si Jesus Christ. Jesus wept, hindi Jesus swept. Sa Luke 19:41, ang Panginoong Jesus ay nanangis din, nalungkot din, nung maalala niya ang sasapitin ng mga Hudyo habang siya ay matagumpay na pumapasok sa Jerusalem. So even the Lord Jesus Christ, nung siya po ay nasa lupa, siya rin po ay nalungkot, siya rin po ay nanangis. So, ano po ang exemption natin sa ganitong mga klaseng emotion? Tayo po, mga Kristiyano, tao rin po tayo, nagagalit po tayo, natutuwa po tayo, nalulungkot din po tayo. Nagugulat din po tayo, di ba?
So itong mga bagay na ito, masama ba malungkot, PNG? Hindi po masama malungkot. Ang masama po, kapag yung kalungkutan mo, ay dinala mo na sa buong buhay mo, tinambayan mo na yan, hindi ka na nawala dyan, at nakaapekto na yan sa spiritual na pamumuhay mo. Diyan po nagiging masama ang kalungkutan. Ganun din naman po yan eh. Sa galit, di naman po masama magalit. Pero ang sabi ng Bible, huwag tayong magkakasala. Yung tipong galit na galit ka na, pero gusto mo nang murahin, di ba? Pag minura mo, magkakasala ka na doon. Kaya hanggang ano lang, hanggang ganun ka lang, ha? So, ang tao po, nalulungkot po, normal po natin yan. At ang mga causes po kung bakit po tayo nalulungkot, una po, yung mga situations, iba-ibang mga situations. For example, sickness. Sino po ba sa atin ang di malulungkot pag may sakit? Meron po ba ditong masaya kapag nagkasakit po siya? Taas po ang kamay. Meron akong sakit ngayon. Grabe, excited nga ako eh. Meron po ba ganun dito ngayon? Yung pag nagkasakit, masayang-masaya pa siya? PNG, kaya ako gusto magkasakit kasi a-absent ako sa school. Walang masayang nagkakasakit. Yung totoong nagkakasakit, ha? Yung iba kasi yung sakit-sakitan lang eh. No? Para makapag-SL lang, di ba? O kaya excuse letter lang. Pero yung totoong may sakit, hindi masaya po yun. Hindi masaya yung feeling na meron kang sakit o karamdaman. Ano ba po yung mga situations na nagkukos sa atin ng kalungkutan? Separation. Yung mawalay tayo sa mahal natin. Whether pumunta yan ng ibang bansa, pumunta yan ng ibang lugar, o kaya yung kayong dalawa, tapos nag-break kayo. Di ba? Masakit yun, nakakalungkot yun. Meron din naman yung talagang eternal, tama, meron din pong ganun, eternal separation kung sa impyerno pupunta. At meron din namang temporary separation kung kinuha na ng Panginoon yung mahal natin sa buhay. It will cause us sadness. Meron din naman pong situations like setbacks. Yung mga bagay na ini-expect natin, dinidesire natin, kagustuhan natin, pero hindi natin makuha. Hindi natin matupad. Mga pangarap na hindi matupad. Mga problema sa finances, provision, yung mga setbacks ng buhay po natin, even our self-pity, can cause sorrow, can cause sadness in our lives. So yung mga situations na yan, pwedeng mag-cause po ng sorrow. Alam niyo po, ang isa pa po pwedeng mag-cause ng sorrow, kasalanan. Ang kasalanan, ang sabi ng Hebrews chapter 11, si Moses, pinili niyang mag-suffer affliction rather than enjoy the pleasures of sin for a season. So kung ang tanong natin, pwede ka bang maging masaya sa kasalanan? Oo, pwede po. Pwede mong ma-enjoy ang kasalanan, ang buhay ng kasalanan, o makasalanang buhay. Pero for a season lang. Bakit? Kasi meron niyang paniningil. Kung ngayon, nasa buhay ka ng kasalanan, na-enjoy mo yan, hindi mo yan ma-enjoy forever. Kasi it will cause sorrow in your life. Example po, kung na-enjoy natin sabi natin yung pagyoyosi, cigarette smoking, vaping, someday, malulungkot ka kasi pag nasira na yung lungs mo. Pag nagka-cancer ka na. Kapag yung mga nasa paligid mo namatay because of second-hand smoke. So hindi masaya ang kasalanan. Maybe today, but tomorrow you don't know. Kasi for sure may consequences ang sin. Kaya pwede tayong malungkot because of our sin. Kaya nakakalungkot po na ang isang Kristiyano, no, magkakaroon ng kalungkutan sa buhay dahil makasalanan ng kanyang buhay. Hindi lang po yung situations, hindi lang po yung sin, even yung strifes. Mga strifes po, no? Yung pagkakaalitan, hindi pagkakaunawaan, yung hindi yung pag-aaway, it will cause also sorrow. Lalo na, for example, kung sa pamilya, 'di ba, nagkaaway-away. Alam niyo po, na-realize sa buhay ko, ang pinakamalungkot na sitwasyon po, yung kapag nag-aaway-away ang pamilya. Napakahirap po nun. Yung bang paggigising ka, alam mong hindi maayos yung pamilya mo, magkakaaway kayo, hindi po kumpleto yung kasiyahan. Laging may kulang kasi hindi maayos ang pamilya o nagkakaaway-away ang pamilya. It can also cause us sadness. So yung mga bagay po na ito,
Sa buhay po ng Kristiyano, pwedeng magbigay po sa atin ng kalungkutan. Pero may mga verses po tayong binasa na sana po makatulong po sa atin ngayon na kung ikaw ay dumadaan sa isang malungkot na sitwasyon ng buhay mo, sana mapasaya ka ng mga verses po na ito. Sana ma-encourage po tayo ng mga verses po na ito. But then again, kung kasalanan po ang bunga, ang kasalanan po ang dahilan kung bakit malungkot ang buhay mo, itong mga verses po na ito, sasabihin ko po sa inyo, ayusin niyo po muna yung kasalanan niyo po sa harapan ng Panginoon. Upang itong mga verses na ito talagang ma-apply mo sa buhay mo. Again, kung kasalanan po ang dahilan kung bakit malungkot ang buhay mo, ayusin niyo po muna yung buhay na makasalanan. And then gusto ko lang din pong linawin na itong mga verses na ito ay applicable po sa mga taong may Kristo sa puso. Sa ating pong mga bisita, kung wala pa po kayong Kristo sa puso, kailangan nyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus. Kailangan nyo pong buksan ang inyong mga puso sa ating pong Panginoong Hesus, tanggapin siya bilang tagapagligtas. Sapagkat hindi tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan kung wala po tayong Kristo sa puso. Amen? Pastor, masaya naman po ako sa buhay ko Alam niyo po, yung kinukwento ko po before, na meron po akong katrabaho, may boss po ako sa kumpanya na pinagkatrabuhan ko noon, nasa kanya na po ang lahat. Opo, nasa kanya na ang lahat. Tinawag niya pa si Daniel Padilla, okay? May magandang trabaho, nasa rulok siya kumbaga, nasa executive board ng isang international company, yung pinagtatrabuhan ko nga po, international bank, no? Siya po yung boss namin. Marami siyang mga properties, meron siyang beach house. Okay yung pagsasama nila ng kanyang asawa. Sabi niya nga, I have the perfect wife. I have the perfect children. Yun po yung mismo sinabi po niya, no? I have the perfect children. Yung dalawang anak niya, accomplished na po pareho. I think doktor po yung isa engineer, kung di po ako nagkakamali, no? Buhay pa yung kanyang parents. Tapos, may properties, mayaman din po yung parents niya. Nag-aral po siya before sa Amerika. Tapos, yung parents po niya, kung kukunin man sila, mawala man sila, yung mga magulang niya, yung mga properties noon, settled na. Sa kanilang magkapatid, dalawa lang silang magkapatid. Settled na. Madidivide na nila 50-50. Pero ang tanong namin, Sir, bakit ang lakas niyo po uminom? Kasi kung tutuusin, settled na siya sa company, sa finances, sabi niya nga, gusto kong mag-early retirement. And I've heard nga na nag-early retirement na nga siya, no? Sabi nung isa ko pa pong boss, bakit ang lakas niyo po uminom? Sabi niya, kasi na-realize ko ang boring ng buhay ko. So sabi ko, Sir, bakit niyo po nasabing boring yung buhay niyo? I realize, I know in my heart that I need to serve the Lord. Unsaved person, pero na-realize niya na kailangan niya pa rin ang Panginoon. Pwedeng mayaman ka ngayon, pwedeng may maganda kang buhay ngayon, pero without the Lord in your life, walang complete joy. And if we will realize right now, kung wala kang Kristo sa puso, kahit maging masaya ka sa lupa, pag namatay ka ngayon, sa buhay na nasusunod, kamusta ka? Magiging masaya ka ba? Malinaw ang sinasabi ng Bible. Ang lahat ng hindi tumanggap sa Panginoon ay mapupunta sa impyerno. At bakit tayo napupunta sa impyerno? Dahil sa ating pong mga kasalanan. But by God's grace, ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ang siyang mananampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ngayon, kapatid, wala pa rin pananampalataya sa Panginoon, hindi mo pa rin tinatanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, kahit maging masaya ka sa lupa, sa susunod na buhay, magiging masalimuot ang iyong buhay. At yun ang mas nakakatakot dahil eternity po yun. Eternal death, eternal punishment in hell. Kaya kapatid, kung hindi ka paligtas sa umaga na ito, sana po tanggapin nyo na ang Panginoong Hesus. Mamaya po may mga counselors po tayo nakakausap sa inyo. At sinasabi ko po sa inyo, ang may Kristo sa puso, kahit dito sa lupa, pwedeng maging masaya kahit may sitwasyon na malungkot.
So, sinettle lang po natin. Ang pag-uusapan po natin dito, ang lahat ng may Kristo sa puso, pwedeng i-claim ang mga verses po na ito kapag oras na po ng kalungkutan po sa ating buhay. Sapagkat totoo na pwedeng mangyari po sa buhay ng isang Kristiyano na malugmok po siya sa kalungkutan. Kahit po pastor, dumadaan din po sa kalungkutan. Marami rin mga expectations sa amin, meron din kayong mga disappointments, meron din po kayong mga discouragements, meron din po kami mga setbacks sa amin pong ministry na pwede po magbigay po sa amin ng kalungkutan. But praise God, biyaya lang po talaga ng Panginoon kung bakit po kami nakakapaglingkod. Biyaya lang po ng Panginoon kung bakit po tayo nakakapaglingkod. At habang nag-aaral po ako, ang dami ko pong in-explore ng mga preachings, ang dami ko pong in-explore ng mga mensahe, mga outline, pero dito po ako nilid ng Panginoon. Isang simpleng mensahe po to encourage everybody of us na kapag may times tayo na tayo po ay malungkot, nawa maalala po natin ang mga Bible verses po na ito. Ready na po ba tayo? Unang verse po. Sige nga po, basahin niyo po sabay-sabay ulit. Psalm 34:17 to 19. Psalm 34:17 to 19. Ready, begin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya sa Panginoon, pag sila po ay tumawag sa Panginoon, ang sabi niya, the Lord heareth. But of course, ang sabi ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kasalanan ang pwedeng maghinder para pakinggan tayo ng Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, kapag tayo ay matapat sa Panginoon, kapag tayo ay banal, ang sabi dyan, the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. Gustong-gusto ko po yung verse 18. Naramdaman niyo po yung verse 18? Ang sabi dyan, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Ang una po nating puntos, sa Bible verse po na ito, whenever we are sad, let us remember that the Lord is close to you. Kapag tayo po ay malungkot, kapag tayo po ay basag ang ating puso, kapag crushed ang ating spirit, let us always remember that the Lord is close to us. Minsan pag malungkot po tayo, ang gusto natin malaman ng buong mundo na malungkot po tayo. Alam niyo po, pag malungkot po tayo, dapat kausapin natin ang Panginoon. Pag malungkot po tayo, dapat ma-realize po natin na Panginoon ang kailangan po natin. At alam niyo po, kapag malungkot ka, hindi ibig sabihin lumalayo ang Panginoon sa atin. Pero pag malungkot tayo, mas nararamdaman natin ang Panginoon. Kaya nakikita natin, no? Minsan kaya dumadaan tayo sa kalungkutan para maalala natin na malapit lang po sa atin ang Panginoon. Alam niyo po, Mother, pag malapit po ako sa inyo, lumalakas po yung aking pong loob. Sumasaya po ang aking buhay pag nakikita ko po kayo nakangiti. Pag ako po ba malapit po sa inyo, sumasaya po pa kayo, Mother? Same here. Okay, sumasaya daw po si Mother. Pero alam niyo pong katotohanan, Mother Pearl, na pwede ko pong mabasag ang puso niyo po. Pwede ko kayong, pag hindi ko daw inimbita sa kasal. O for example, di po kita naimbita. No, joke lang po. Pwede kong ma-break yung heart mo, Mother. Pwede kitang ma-disappoint. Pwede kitang mapalungkot, kahit gaano pa po tayo ka-close. Pero niyo po ang Panginoon, the Lord will never break your heart. Ang Panginoon lang ang kailangan natin pag malungkot po talaga tayo. Kasi maramdaman natin close sa atin ng Panginoon, it will really give us joy. Sana na-realize po natin na yes, meron tayong mga encouragers, may mga kaibigan tayo, may family tayo, pero darating yung point, yan din ang pwedeng maging cause ng sadness natin.
People can disappoint us. People can discourage us. Circumstances can discourage us. Your work can discourage you. Your studies can discourage you someday. Even me, pwede ako maging cause ng discouragement ng kahit sino po sa atin. Pero the Lord will never discourage us. The Lord will never disappoint us. Kaya pag malungkot po tayo, sana ma-realize natin na malapit lang sa atin ang Panginoon. Kapag may mga anxieties tayo sa buhay, kapag meron tayong mga dinaramdam, kapag meron tayong mga, di ba, sakit sa puso o nararamdamang bigat ng damdamin, tandaan po natin, the Lord is just nigh to you. He's not far from you, malapit lang sa iyong Panginoon. Pwede mo siyang tawagan. Again, basahin po natin, the Lord is nigh, everybody. Ang ibig sabihin po ng nigh po dyan, ay hindi nanay. Ha? Ang ibig sabihin po ng nigh po dyan ay malapit. Okay? Ang sabi po ng verse, everybody, basahin po natin. Ready? Begin. Kapag broken-hearted ka pala, ang Panginoon, mas nararamdaman mong malapit sa'yo. Yung contrite spirit, ibig sabihin yan, crushed. Yung bang, ano bang tawag doon? Pugpug ka na? Durog ka na? Yung parang hindi ka na makabangon? Yung parang hindi mo na kaya? Yung parang pinagsakluban ka na ng langit tsaka ng lupa? Lagi po natin tandaan, bago kung ano-anong isipin po natin sa buhay po natin, pag dumadaan tayo sa mga ganitong sitwasyon, ang Panginoon malapit lamang po sa atin. Kapag nalulungkot po tayo, remember this verse. The Lord is nigh to you. The Lord will be there for you kapag broken-hearted ka, kapag crushed na yung spirit mo. At ang sabi doon, many are the afflictions of the righteous. Hindi konti. Marami. But the Lord delivereth him out of them all. Amen? Psalm 34:17-19, ang pinapakita po niyan, remember, in your times of sadness, that the Lord is close to you. Gusto ko lang po magbigay ng isa pa pong verse. Ang sabi po sa Isaiah 41, verse 10, fear thou not, for I am with thee. Gusto ko po yung sumunod na statements. Be not dismayed, for I am thy God. Kasi minsan pag malungkot tayo, parang wala ka ng Diyos eh. Pag malungkot tayo, parang nakalimutan mo na may Diyos na malapit po sa atin. Ang sabi ng Panginoon, I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Let us remember, during times of sadness, the Lord is always there for you. He is always available for you. Lapit lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Pag nakaramdam tayo ng kalungkutan, mag-pray po tayo agad. And I assure you, mararamdaman niyo po agad yung presence po ng Panginoon po sa buhay po natin. Second po, nandiyan ba po kayo? Ang sabi po sa Philippians 4:6 and 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang sana makita po natin sa verses po na ito, remember that the Lord will comfort you. Sa oras po ng kalungkutan natin, sabi dyan, be careful for nothing. Anxieties po yun eh. Huwag ka mag-worry. Huwag ka nang mag-isip-isip ng kung ano-ano. Ang gawin po natin in everything by prayer and supplication at huwag mong kakalimutang magpasalamat pa rin sa Panginoon. Ang gawin natin, lumapit tayo sa panalangin. At kapag nanalangin po tayo, binigay natin yung request natin sa Panginoon, Lord, nagpapalungkot ako ng ganitong sitwasyon. Lord, hindi ko alam kung paano ko babayaran itong bayarin na ito. Lord, sinaktan ako ng ganito. Lord, na-heartbroken po ako. Ang sabi doon ng Panginoon, let your request be made known unto God. Ano pong kasunod? Ano pong epekto?
Ang sabi ng Bible, and the peace of God, which passeth all understanding. Pwede kang ma-encourage ng kaibigan mo. Pwede kang ma-encourage ng kung sino-sinong tao. Pero ibang encouragement kapag nila inihain mo sa Panginoon yung lahat ng mga troubles mo. Sabi nga doon, a peace that passeth all understanding. Isang kapayapaan na hindi natin maiintindihan basta-basta. Yung bang alam mong may problema ka, pero mapayapa ka na. Bakit? Kasi inilakad mo na sa Panginoon eh. Ang gusto ko rin po sa verse po na yan, sabi dyan, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts, and not only your hearts, also your minds through Christ Jesus. Pag tayo po nalulungkot, ang inaatake po dalawa. Utak at saka puso. Utak kasi kung ano-ano pong naiisip po natin. Circumstances, mga situations, etc., etc. And pangalawa, yung emotions natin. Ang maganda sa Panginoon, yung comfort niya, holistic. Yung comfort sa atin ng Panginoon, talagang maaasahan natin. Kasi hindi ka lang niya i-comfort sa puso mo, sa emotions mo, i-comfort ka rin yan sa pag-iisip mo. He will keep you. Yan ang sabi po ng Bible. Bibigyan kanya ng kapayapaan, hindi lamang peace of mind, kundi peace in their heart. Yun po ang maganda po pag tayo po'y nagpe-pray. Yun po ang maganda pag na-realize po natin, pag tayo po'y malungkot, lalapit po tayo sa Panginoon. Bakit po? Kasi yung peace na ibinibigay ng Panginoon ay hindi yung peace na katulad ng binibigay ng mundo. Kakaiba po yung kapayapaan na ibinibigay po na nanggagaling po sa Panginoon. Kaya pag tayo po may mga anxieties, kapag tayo po ay may mga bagay po na nagpapagulo po ng ating isip, pray lang po tayo. Manalangin lang po tayo, amen? Pag malungkot po tayo, manalangin po tayo. Ibigay po natin sa Panginoon lahat ng ating pong pag-iyak. And He shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Nandun po ang comfort sa atin ng Panginoon. At alam niyo po ang maganda po doon, hindi iniwan ang Kristiyano na tayo lang. Nung tayo po ay maligtas, meron po tayong banal na spirito. At ang banal na spirito po ay ang ating comforter, helper. So kapag tayo ay nagkakaroon ng mga problema, nandun po ang banal na spirito para i-comfort po tayo. Bakit pastor? Bakit di ko narinig ang banal na spirito? Bakit parang hindi ko siya nararamdaman? Una, baka hindi ka pa saved. Pangalawa, baka naman malayo ang kalooban mo sa Panginoon. Kaya kapag tayo po may pinagdadaanan, ang ating pong iisipin unang-una, nasaan po ba ako sa kalooban ng Panginoon? Ako ba ay lumalakad na banal? Ako ba ay lumalakad na tama? At kung ikaw na may lumalakad ng tama, di ba, baka dinadaan ka lang talaga ng Panginoon para maramdaman mo na siya ay nandyan lang para sa'yo. At pangalawa, para maramdaman mo yung comfort na ibinibigay ng Panginoon. Kasi just imagine, kung hindi tayo dadaan ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon, para natin marirealize na napakaganda pala ng mga verses na ito. Para natin marirealize na ang Panginoon pala hindi lang siya provider, comforter din siya. Na ang Panginoon pala hindi lang pala healer, kundi nagbibigay din pala siya ng peace. So sana ma-appreciate po natin. Again, basahin po natin, Philippians chapter 4, verses 6 and 7. At lakasan po natin ang pagbabasa. Ready? Begin. Christians, be careful for nothing. Lahat ng bagay sa buhay natin kayang isolve ng Panginoon. Lahat ng bagay sa buhay natin, walang hindi kaya ang Panginoon. Sabi nga doon, is there anything too hard for God? Kaya ang sabi ng verse na yan, be careful for nothing. Mag-pray lang po tayo. Let your request be made known unto God. At hayaan mong kumilos ang Panginoon sa mga buhay natin. Yung kapayapaan makuha natin galing sa Diyos.
Sino po dito ang naka-experience na ng ganun po, na nag-pray, tapos bumuti po yung kanyang kalooban? Di ba po? Iba po. Kahit hindi pa natin nakukuha yung solusyon ng problema natin, pero iba yung peace na ibinibigay ng Panginoon. Minsan kailangan lang po natin ng pananampalataya eh. Yung pananampalataya sa Panginoon. Yung panalangin sa Panginoon, yan po ang kailangan po natin upang tayo ay iahon ng Panginoon. Kasi somehow we understand that these things are going through our lives dahil may mga lessons tayong kailangan matutunan. But even though we have lessons, hard lessons to learn along the way, tandaan po natin that the Lord is always close to us. That the Lord is our comforter. The Lord will comfort us. So yung una po, sa Psalm 34:17-19, ang sabi po doon, o ang gusto po natin i-point out doon, remember that the Lord is close to you. Sa pangalawa po, remember that the Lord will comfort you. At sa ating pong pangatlong verse and last point, ang sabi po sa Revelation 21 verse 4, everybody, ready, begin. Remember that the Lord will clear away your tears. Yun po ang maganda. Na meron tayong pwedeng i-expect someday. Someday, God will clear away all the tears from our eyes. Pwedeng umiiyak po tayo ngayon. Pero let us read this verse. Someday, wala na pong kalungkutan. There will be no more death. There will be no more sorrow. No more crying. No more pain. And that's the plan of God in our lives bilang mga Kristiyano. Ngayon po, iiyak tayo. Ngayon, masasaktan tayo. Ngayon, mangungulila tayo. But praise God, someday, He will clear away all the tears in our eyes. Wala na po tayong mararamdamang sakit. Wala na po tayong mararamdaman na kalungkutan. And that's the glory of God na marireveal po sa atin someday. And I am so excited. Kasi kung sa totoo lang, ito yung emotion na ayaw ko, yung kalungkutan. Pag nasa fellowship, for example, pag merong isang malungkot, nadadala ang lahat. No? Ang saya maging masaya. Tama po ba? Ang lungkot maging malungkot. Tama ba yun, Pastor Boy? Ang sarap na pag pinipili natin yung happiness. Kaya lagi ko sinasabi, happiness is a choice. Pero minsan ang hirap piliin ng happiness, lalo na kung mabigat ang damdamin. But upon reading this verse, someday iiwanan natin tong emotion na ito. Yes, pagdating sa langit, pwede may umiyak pa po eh. Ito pa pinapakita ng verse mo na ito eh. Pagdating sa langit, pwede pa po umiyak yung mga hindi naglingkod sa Panginoon. Yung mga hindi nagtapat sa Panginoon. Pero after that, ang sabi ng Bible, God shall wipe away all tears from their eyes. Pwedeng masaktan tayo ngayon. Pwedeng may damdamin tayo ngayon. Even up there, baka may times na pwede tayo malungkot. Pero darating ang panahon, natatanggal ng Panginoon ang pagluha. Kaya nga pag naisip ko, sige po, iiyak na po ako ngayon. Kasi baka mamiss ko rin someday. Ay, hindi pala, ayoko pala mamiss to. Someday, God will clear away all our tears. At habang pinapahid ng Panginoon ang bawat luha sa ating mga mata, kasama po nun ang lahat ng sakit, ang lahat ng mga pangungulila, ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat ng ating damdamin, unti-unting pupunasan ng Panginoon ang ating pong mga luha. And that's the kind of God that we have. Ayaw ng Panginoon na malungkot tayo. Ang gusto ng Panginoon, masaya po tayo. Even habang nandito pa po tayo sa lupa, ang gusto ng Panginoon, maging maligaya po tayo sa kanyang piling. So sana po, kung tayo po ay dadaan sa mga ganito pong sitwasyon, maaalala po natin ang mga verses na ito at maaalala po natin that the Lord is close to us.
that the Lord will comfort us. And someday, the Lord will clear away our tears. For the last time po, basahin po natin yung tatlong mga verses po na yan. At i-close na po natin after that. Basahin po natin Psalm 34:17 to 19. Isulat niyo po sa mga Bible niyo po. Para pag kayo po'y nalungkot, sulat niyo po sa cellphone niyo po. Basahin niyo po agad yan, yung mga verses po na yan. Everybody ready? Begin. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Remember, the Lord is close to you. Yung second verse po natin, Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Ready? Begin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Remember that the Lord will comfort you. And last verse po, Revelation 21 verse 4. Everybody, ready? Begin. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Remember that the Lord will clear away our tears. Tayo po tayong lahat. Pwede ko bang hilingan si Pastor Poy para i-lead po ang ating pong altar call? At yung ating po mga first-time visitors, meron po tayong counselor na sama po kayo sa ating po mga counselor, may isi-share po sila sa inyo patungkol po sa importanteng mensahe ng kaligtasan. So sama lang po kayo sa kanila habang iti-turn over ko ito kay Pastor Poy. So yung mga bisita po natin, ay sama lang po sa ating pong mga counselor. Yumuko tayo at pumikit at tayo po ay magnilay-nilay sa mensaheng pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon ngayong araw pong ito. Maraming pagkakataon mga kapatid ng mundong ito ay nagdudulot at nagbibigay po sa atin ng kalungkutan. Maaring ito ay mga sitwasyon o mga pangyayari sa iyong mga hinaharap. Pwedeng ito ay sa trabaho mo, kasama sa bahay, o sa iba't ibang dako. Pero ang napakaganda mga kapatid, na ang Panginoon ang siyang kikilos at gagawa sa ating buhay. Ngayon sa pagkakataon pong ito, ay bubuksan po natin ang altar upang ilapit natin at idulog natin sa Panginoon ang iyong kalungkutan. Ano ba itong mga kalungkutan na ito? Napakalinaw ng mga talata na ating binasa. Napakalinaw ng mga talata na tinalakay ng ating pastor. Kung ikaw man ngayon ay nalulungkot, kung ikaw ngayon may bigatin sa iyong sarili, kung ikaw ngayon ay may mga pagdurusan na pinagdadaanan sa buhay mo, hindi ang mundong ito ang tutugon sa mga kalungkutang yan. Tanging Panginoon. Tanging Diyos lang natin ang siyang makagagawa. Tanging Diyos lamang natin ang seryoso na ikaw ay tugunan. Tanging Diyos lang natin ang seryoso na ikaw ay i-comfort. Tanging Diyos lang natin ang seryoso na ikaw ay pakinggan. Kanino mo ilalapit? Kanino mo idudulog? Ang lahat ng iyong bigatin. Ang lahat ng iyong kalungkutan. Sabi ng Panginoon, come unto me. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nangabibigatang lugha. At kayo'y aking pagpapahingahin. At sa ating pong paglapit, hindi lang tayo basta lalapit sa harapan. Kayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon, dumulog sa Panginoon, umiyak sa Panginoon. Yes. At habang kayo po ay nasa harapan, pray to God.
Pray to God. Ama naming banal, tunay po na napakabuti mo po sa buhay namin. Lord, salamat sa tamang pagkakataon nang salita mong ito ay naipangaral po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, at bukas ang iyong kamay upang kami ay tanggapin, upang kami ay yakapin. Ama, nakakapagod na po. Nakakapagod na po na sa kalungkutan namin ay hanapin namin ito sa mga bagay sa aming paligid, hanapin namin ito sa aming kaibigan, hanapin namin ito, Panginoon, sa kayang ibigay ng mundong ito. Ngunit, nariyan ka lang pala, Panginoon, na handa po kaming yakapin. Handa kaming i-comfort. Handa kaming isalba sa mga kalungkutan na aming dinaranas sa buhay. Lord, thank you for this church. Lord, salamat sa iglesyang ito na iyong ibinigay. Salamat, Panginoon, sa mga pastor na binigay mo po sa amin. Thank you, Lord, for our bishop. Thank you, Lord, sa aming resident pastor. Thank you, Lord, sa bawat miyembrong naririto. Thank you, Lord, sa bawat pastoral staff, sa mga preachers, sa mga deacons, sa mga workers. Salamat sa bawat miyembro, Panginoon, na may pusong mapagkalinga, may pusong mapagmahal, na handang ibahagi, Panginoon, sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkalinga. Nang dahil dito, Panginoon, kami po ay nakararamdam ng ginhawa. Maraming salamat po, Ama. Patuloy mo pong kaming pagpalain at biyayaan, Ama. At dinggin, Panginoon, ang kahilingan ng lahat ng lumapit sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Thank you po, Pastor Norman. Thank you so much po. Okay, ngayon po, tapos na po yung ating pong pananambahan. Tawagin ko na po yung ating pong leader para po tayo po ay bigyan. Ayan, salamat po sa ating pong Pastor Norman sa napakahalagang paalala sa atin. So at least, kung nasulat nyo na po yan sa inyo pong mga Bible, sa notes ninyo, sa mga pagkakataong kayo po'y nakakaramdam ng kalungkutan o suliranin sa buhay, buksan lang po natin uli yung notes na yan at maalala natin ang Panginoon Diyos talagang napakalapit lang at nandyan siya to comfort us and then to clear away the tears. Thank you po so much sa ating pong resident pastor. Salamat din, Pastor Poy. And this time po, sa ating pong pagtatapos, by the way, salamat po sa lahat ng ating pong mga naging bisita this morning. Thank you so much for being with us. Kami po'y nagagalak na nakasama namin kayo. Ang aming pong mga service dito, so gusto namin pong muli kayo makasama every Sunday. Meron po kaming 9 in the morning and then we have 2 in the afternoon and we have Wednesday, alas 6:30 ng hapon ng gabi po yan. Okay? At sa lahat po ng mga bisita natin at sa mga kapatiran natin na sa online, so good morning po sa inyong lahat na naway tayo pong lahat ay napagpala ng Panginoon Diyos. Meron po tayong Sunday School, tama? Okay? Okay, so yung ladies po dito, yung youth doon, so yung men po sa taas at saka young pro dito po, yan, okay? So tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pagtatapos at naway ihanda tayo ng Panginoon Diyos sa ating pong pag-aaralan ng salita ng Diyos. Let us all pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, sa very encouraging
message, word that you have given us, Lord. Tunay, Panginoon, na ito po'y nagpataba ng aming pong mga puso, nagpaalala sa amin na walang dahilan para po kami, Panginoon, ay mawala ng pag-asa. Nandun yung kalungkutan, pero nagpapasalamat kami sapagkat lagi kayo nandiyan dyan, Panginoon, kasama namin. Thank you so much. Patuloy yung pong pagpalain ng aming pong resident pastor, Lord, si Pastor Norman. Biyayaan niyo po siya, Panginoon, ng magandang kalusugan. Pagpalain niyo po yung mga ministry niya. And continue to bless him, Panginoon, even yung kanya pong love life. Pagpalain niyo rin po ang aming pong mahal na bishop, na kasalukuyang pong nasa London, together with SM, and Pastor James, Pastor Butch. Pagpalain niyo po ang ministry team at kayo pong patuloy na madakila. Even ng aming pong Sunday School, kayo naman patuloy na magbigay ng wisdom sa lahat, Panginoon, ng mga tagapagturo. At nawa yung bawat isa, Panginoon, ay magstay at talagang nandun yung ma-encourage kami na kami po'y matuto sa aming pong magiging pag-aaral this morning. We give back all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos na po yung ating pong gawain. To God be all the glory.